Good morning guys. Ayan, so merienda tayo, kain tayo ng pansit. So sa mga kaibigan ko dyan na at followers, subscribers na nagtatanong, kung may kita, may initial income ba yung first month ng pag-aalaga ng RTL? Kung nasusubaybayan nyo yung mga video natin, last month nag-alaga ako ng 500 na heads ng RTL chicken. Dahil yung ating piggery ay nasa lanta ng ASF, so nag-isip kami ng bagong pwedeng pagkakitaan. Ang isa sa nakita namin na madali at pwede namin gamitin yung building is yung RTL. No? So bumili ako ng 500 na RTL chicken plus yung mga cages. No? So, isang buwan na namin inaalagaan yon, buhat nung dumating sa amin yung mga manok. Dumating silang May 6. Pa isang buwan ngayon kasi June 6 ngayon. So, kumita ba? At siyempre, kwentahin natin yung gastos muna. Tapos, kwentahin natin yung expenses. Ay, yung kita. So, bali nung dumating yung mga manok, nung May 6, bago dumating yung bumili ako ng 14 sacks na feeds. Ang advice sa akin ng supplier ay 7 grower at saka 7 grower muna, pakainin na 1 linggo ng grower. So pinakain namin ng grower for 7 days. Actually inabot ng 10 days kasi yung 7 sako 10 days siya naubos. Hindi siya 1 sacks every day. So inabot siya ng 7 days. Tapos mahina pa pag bagong dating pa yung mga manok nyo, mahina pa yung kumain, mga nasa around 70-80 grams pa lang ang kinakain yan per day per chicken, no? So anyway, so yung 14 sacks na binili ko, 7 growers, 7 layers, nagkakahalaga yun ng 20,370. Tapos nung May 18, bumili ulit ako ng another 10 sacks na layer. Tapos nung June 1, bumili ulit ako ng another 10 sacks na layer feeds, no. All in all, up to now, ang naubos namin na feeds ay ang 25 na feeds, no, 25 sacks. So, pero ang gastos natin ng buong buwan sa feeds ay nagkakahalaga ng 49,770 sa feeds lang yan, guys. Pero like I said, may tira pa yan na 10 o 9 o 10 na sacks ang tira sa gagamitin natin ngayong buwan na to. So, magkano yung kinita? No? So, marami tayong, kung napapalo nyo yung ating yung page, yung Facebook page natin, saka yung YouTube channel, nagsimula tayong mag-collect ng egg o yung ating mga manok nagsimulang magkaroon ng itlog noong May 20. Nakakolekta tayo diyan ng 11 itlog noong May 20. Tapos hanggang May 31, nakakolekta tayo ng total of 28 medium, 28 trays na medium, tapos 70 na trays ng small. So nasa 98, almost 100 na trays ang nakolekta natin nung mga unang araw from May 20 to May 31. Tapos noong mula June 1 hanggang June 5 kahapon, nakakolekta tayo ng 22, 34,
45, 57. Kolekta tayo ng another 57 trays. So more or less, nasa 155 trays na ang ating nakolekta mula nung nagsimula ang ating RTL chicken. So 55, 155 trays times mo na lang yan sa 170, nasa mga around 26,000. Kasi nung una, binibenta lang namin ng itlog ng 150 per tray kasi yung small, peewee at saka extra small, assorted, 150 lang. Tapos 180 lang yung medium. So konti lang yung medium that time. Tapos ngayon, small at medium, pinag-iwahiwalay na namin yung peewee, extra small, small at saka medium. Medium pa lang yung aming pinakamalaki na nakukuha. But anyway, so the total niyan, yung napagbentahan ng lahat ng mga itlog na yan, 24,400. So, kung ang ating gastos ay 49,000, asa na ba yan? 49,770, 49,770, less natin yung 24,400, 25,370. So, bear in mind na mula sa pagdating ng inyong manok ay hindi ka nag-expect ng income. So, mag-aalat ka ng budget dyan sa expenses. Ang target expenses ko ng first month is nasa 50,000 sa isang buong buwan. Lahat ng expenses yon, yung gas, yung electric, gas ng motor, tapos yung feeds, tapos yung vitamins and antibiotics, etc. etc. So, yung 49,770 na feeds, actually dapat 45 lang yan. So, pero kung kasi may tira pa nga. So, kung 50,000 at kumita na tayo ng almost 25, so halos kalahati lang dapat ng expenses natin ngayon ang nagastos natin. So, meron siyang income. Yung initial na buwan, kahit nasabihin natin hindi siya kasama sa bilang ng income, meron siyang income. At least kahit paano, ma-offset yung ating kalahati ng expenses. No? So, kaya kung kayo nagpaplano at nag-iisip mag-alaga ng RTL chicken, maganda din na makita na hindi lahat palabas yung first month. Meron ding income. Kukunti nga lang, pero gano'n naman talaga. Sa una, hindi mo na-expect na yung mga manok mo mangingitlog agad-agad. So, kaya tiyaga-tiyaga lang, intay-intay lang. So hopefully, from now, June 6 onwards, ay tataas yung production natin. At kikita tayo ng medyo mas maganda. Kahapon, ang yield namin ay 366 eggs, no? So 73% 'yan ng aming production. May mga time na nag 377 tayo nung mga nakaraang araw, pero like I said, hindi laging ganon, no? Minsan na bumababa ang production. So, ngayon, hopefully, from today, utay-utay na natin makikita yung upward trend ng ating mga manok, yung pangitlog nila. So, para makita din natin kung magiging profitable ba to. So, guys, abangan nyo yung mga susunod natin video. Mag-update tayo dito sa ating YouTube at sa Facebook page natin para nang sa ganun ay mapalo din nyo, makita ninyo kung talagang profitable to sa mga backyard layer farmers katulad ko, no? Nagsisimula pa lang tayo at pagka maganda ang kikitain natin dito, o kahit na hindi maganda pero proven na kikita, magdadagdag ulit tayo ng another 500 o 600
this coming August, no? So August, September or October, mga ganyan na buwan. Mag-iipon muna tayo ng pangkapital. But anyway, thank you for watching, and hopefully nakatulong itong video na ito para ma-reassure kayo na meron bang kinikita yung first month ng pag-aalaga mo ng manok. Hindi lang lahat gastos. Based on my records, kumikita naman kahit paano. So, kalahati ng gastos ay kinita dito sa unang buwan. Actually, kalahating buwan pa lang. Kasi kung May 20, 10 days plus 5 days, 15 days, kumita ng 25,000. So, kung buong buwan ito na ganito, na nagsimulang mangitlog, baka na-offset natin yung expenses natin. So, yon. Hopefully nakatulong, hopefully na-reassure kayo na bumabalik ang kahit konting puhunan sa unang buwan. Yun lang, maraming salamat, at kung kayo ay may natutunan dito, please subscribe at saka follow nyo din yung aking Facebook page. Maraming salamat, God bless, and have a good day. Bye-bye!